Nadali mo, bata. Mga ka-shooter, mayroon tayong WF1, W6, 6 WF1 Isuzu. Ang problema ay nag-lock ang mga freno. Ang gagawin natin, ito ang chamber maxi brake ay naglalak. Ayaw umiikot yung mga preno. Puro naninikit ang mga lining. Pag ito ay babaon, kasi ang normal talaga nito ng maxi chamber ay hanggang dito yung tornilyo. Pag ganyan luwagan mo, naluluwag ang preno kasi walang hangin. Saka na umiikot. Ang i-check natin ngayon ay yung dual at niyang valve. Ito i-check natin. Ito kasi ang maxi, ang problema nito, mabagal magkarga ng hangin, mabilis magbabawas, lalo na pag ibaba ang maxi. Yun ang i-check natin ngayon ng umaga. Mga ka-shooter, ay nag-repair tayo ngayon ng release valve ng maxi. Kasi ang issue dito mga ka-shooter, pag hilahin mo yung maxi ay saka na siya magsinga, saka na siya mag-release ng hangin. Pero pag i-release mo yung maxi para mawala, hindi na para makawala ng brake, kasi yung nag-i-stack ang nito, yung brake. Ngayon walang hangin nag-supply sa return ng chamber. Yan po ang chamber, dalawa. Yan, ina-adjust ko lang para mag-release yun ang dapat to yung tornilyo dito, sagad dito. Yan. Ngayon pag isagad ko ay na-lock yung lining. Ngayon ang ginagawa ko para bumuka yung lining, ina-adjust ko yung itong tornilyo ng chamber para mag-release. Ngayon ni-repair ko yung release valve. Ito release valve nito. Kasi itong release valve, pag nagkakarga pa ng hangin doon sa dashboard, yung gauge, ito tuloy-tuloy na ang singaw. Walang isang oras lang o 30 minutes wala nang hangin, ubos na. Kasi ito nilinisan ko kasi puro na dumi. Isa din yan na dahilan na pag dumi na nagkakalso, yan ang isang dahilan na ang hangin ay hindi lapat yung mga o-ring. Yung release valve, yung mga hose na yan sa maxi yan. Yan yung mga na yan. Yan ang atong ngayon project. Kunting tip lang dyan sa mga bago nating mga mekaniko. Ito ang ating diaphragm na 6WF1 na Isuzu. Ito ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas nito at saka magpalit sa diaphragm. Itong diaphragm na to, ibang klase sa ibang klaseng diaphragm. May ibang diaphragm na may lock dito, hindi katulad nito. Kasi ito, pag i-release mo ang diaphragm, spring diaphragm, ito ang luluwagan mo lang. Luwagan mo lang, sasagad mo. Yung ibang mga klaseng diaphragm may lock. Ang lock, ipapasok mo ang lock dyan, tapos lagyan mo lang ng washer, tapos bolt, tapos lagyan mo lock washer, tapos lagyan mo ng nut, higpitan mo lang ng higpitan. Yan. Ito ibang klase. Ito hindi pwedeng basta-basta dito magtanggal ng diaphragm. Pag ito ang tatanggalin yung mga tornilyo ay mag-iingat kayo. Kasi pag hindi kayo nag-iingat dyan, mababasag ang inyong mga panga. Kasi ito ay tatalsik dito. Kailangan bago nyo baklasin itong diaphragm na to, bago nyo repairin, luluwagan nyo muna husto dito, isasagad niyo ang tornilyo. Tapos tatanggalin nyo ang lock ito. Lock clip sa diaphragm. Ito 14 14mm ang kailangan nyong nyabe. Tapos pagtanggalin nyo, saka nyo hugutin to. Huwag kayo dito maghuhugot na akala nyo gusto nyo sa labas lang nyo bubuhuin. Magpapalit kayo ng bago, papalitan nyo ng bagong chamber. Akala ninyo ito lang hugutin nyo at saka itong buo. Huwag. Sigurado kayo matamaan ang inyong kuto-kuto. Kung hindi, sisikmurahan kayo, papangahin kayo. Kailangan ito muna ang i-adjust nyo, paatras. Pag atras, tanggalin nyo muna to, tanggalin yung buhok bago nyo tanggalin itong puno. Kasi ito may spring ditong malaki.
ito ang sisikad papunta sa inyo para kayo ay makuto-kuto. Ito ang ating ginagawa ngayon na release valve ng Maxi. Ito ang ating ginagawa ngayon. Ito ang supply. Ito ang in, out ng hangin. Puro lang siya out, walang in. Ito, binabaybay na natin mga ka-shooter. Ito ang ating gagawin na F6F 6WF1 ay Sosong modelo. Maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking channel o Facebook page. Shout out sa inyong lahat, mga ugag kaming lahat.